Ka-express, paano kung ilagay natin si Kai Sotto sa kasalukuyang rotation ng Philadelphia 76ers? Hindi ito trade rumor, hindi rin ito breaking news. Wala tayong nakitang official na report na may offer, workout, or negotiation ang Sixers para kay Kai. Isa itong basketball simulation kung saan susuriin natin ang pros, cons, posibleng role, and realistic verdict. Sa papel, nakaka-excite ang idea. May taas na 7'3" si Kai, may soft touch malapit sa ring, marunong pumasa mula sa high post at kayang maging love target. Sa likod ni Joel Embiid, posible siyang gamitin bilang developmental backup na nagbibigay ng size kapag nagpapahinga ang franchise center. At simulan natin sa malinaw na disclaimer. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang what-if basketball analysis. Walang official na report na nagsasabing target ng Philadelphia 76ers si Kai Sotto. Ang layunin natin ay ilagay siya sa isang tunay na NBA roster at suriin kung anong role ang maaari niyang gampanan base sa kanyang size, skills, strengths, and weaknesses. Ngayon, bakit interesting ang Philadelphia? Una, meron silang Joel Embiid, isang elite scoring center na kayang umatake mula sa low post, elbow, mid-range, at three-point line. Ayon sa official Sixers profile, si Embiid ay may career averages na 27.6 points, 10.8 rebounds, and 3.7 assists. Ibig sabihin, hindi ordinaryong center ang kailangang suportahan ni Kai. Ang magiging trabaho niya ay hindi palitan ang production ni Embiid. Ang magiging trabaho niya ay panatilihing functional ang team sa limitadong minutes habang nagpapahinga ang kanilang superstar. At dito pumapasok ang unang pro para kay Kai, ang kanyang height. Sa regular season, maraming backup centers ang ginagamit lamang ng 10 hanggang 18 minuto. Hindi kailangan na maging all-star ang reserve big man. Kailangan niyang kumuha ng rebounds, protektahan ang rim, mag-set ng solid screens, at tapusin ang easy opportunities. Sa role na yon, may potential si Kai. Kapag kasama niya ang mabilis na guard tulad ni Tyrese Maxey, maaaring maging love target si Kai sa pick and roll. Si Maxey ay isang explosive scorer na kayang bumutas ng first line of defense. Kapag pinilit ng opposing center na pigilan ang drive, pwedeng bumukas ang lob or drop pass papunta kay Kai. Kapag naman nanatili ang defender sa ilalim, pwedeng umatake si Maxey sa floater or layup. Hindi kailangang hawakan ni Kai ang bola ng matagal. Screen, roll, catch, and finish. Simple, ngunit mahalagang trabaho. Ikalawang pro. Meron siyang soft touch and passing instincts. Hindi lang puro dunk ang laro ni Kai. Kaya niyang tumanggap ng bola sa high post, tumingin sa cutters, at gumawa ng simpleng hand-off. Sa second unit, maaari siyang gamitin bilang connecting big man. Hindi niya kailangang maging katulad ni Nikola Jokic. Sapat nang makagawa siya ng tamang pass, maiwasan ang turnover, at mapanatiling gumagalaw ang offense. Ikatlong pro. Maaaring makatulong ang kanyang size laban sa malalaking Eastern Conference frontcourts. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lamang, may skill ba si Kai? Ang tunay na tanong ay may skill ba siyang maibibigay na hindi kayang ibigay ng ibang reserve bigs? Ang pinaka-obvious niyang sagot ay size, length, and finishing radius. Mahirap turuan ang isang player na maging 7'3". Kapag tama ang positioning ni Kai, hindi kailangang perfect ang pasa. Kaya niyang abutin ang mataas na lob at tapusin sa ibabaw ng mas maliliit na defenders. May isa pang practical advantage. Hindi naman kailangang mahal ang developmental player. Ang Philadelphia ay may malaking financial commitment sa kanilang core, kabilang ang long-term contracts ni na Embiid and Maxey. Ang cap data ay nagpapakitang napakalaki ng nakatalagang payroll ng Sixers. Kaya mahalaga sa ganitong roster ang low-cost contributors and developmental contracts. Kung makuha si Kai sa isang low-risk arrangement, wala masyadong mawawala sa Philadelphia. Maaari nilang suriin ang kanyang conditioning, lateral mobility, physicality, and understanding of defensive coverages. Kung hindi gumana, limitado ang risk. Kung gumana, meron silang napakatangkad na developmental center na pwedeng gamitin sa specific matchups. Kaya sa offensive side, may logic ang experiment. May lob potential, rim finishing, high post passing, and rebounding upside.
Ngunit ang tunay na sagot kung makapasok siya sa rotation ay nakadepende sa kabilang bahagi ng court, ang depensa. Ngayon naman tayo sa cons, at dito magiging mas mahirap ang usapan. Ang pinakamalaking concern kay Kai sa NBA setting ay hindi height or shooting touch. Ang pinakamalaking concern ay kung kaya niyang mabuhay sa space. Sa modern NBA, bihira nang manatili lamang sa ilalim ang center. Kailangan niyang depensahan ang pick and roll, harapin ang guard sa perimeter, umatras sa timing at bumalik sa roller. Isang maling hakbang lang, may open three-pointer, lob or layup na agad ang kalaban. Sa system ni Nick Nurse, mahalaga ang defensive versatility, communication, at pabilis na judgment. Maaaring magpalit-palit ang Philadelphia ng coverages, drop, switch, blitz, or zone concepts, depende sa opponent. Kung mabagal ang reaction ni Kai, maaaring i-target siya sa bawat possession. Halimbawa, ilalagay ng kalaban ng center ni Kai sa high ball screen. Pipilitin siyang lumabas sa perimeter. Kapag umatras siya ng sobra, may open pull-up jumper ang guard. Kapag lumapit siya ng sobra, maaaring lampasan siya sa drive. Kapag tumulong ang wing defender, may open corner 3. Ito ang type ng NBA chess na kailangang mapag-aralan at may isagawa ng mabilis. Ikalawang concern, physical strength and rebounding contact. Hindi sapat na matangkad lang. Kailangan marunong kumuha ng posisyon bago pa tumama ang bola sa ring. Maraming NBA centers ang mas mababa kay Kai, ngunit mas malakas ang lower body, mas mabilis mag-box out at mas agresibo sa loose ball. Kapag natutulak siya palabas ng paint, nawawala ang advantage ng kanyang height. Ikatlong concern, availability ng minutes. Kahit maganda ang potential fit, maraming kalaban sa front court depth chart. May mga younger players na nakakontrata na, mas familiar sa system, at maaaring mas mobile defensively. Ang official roster listings mismo ay nagpapakitang hindi manipis ang Philadelphia sa developmental front court bodies. Sa social media side, patuloy ang suporta sa NBA Dream ni Kai, ngunit karamihan sa bagong discussion ay nakasentro sa kanyang development at posibleng US pathway, hindi sa kumpirmadong Philadelphia connection. Ang official Instagram account niya ay nananatiling nakatuon sa kanyang personal journey, growth, and work, habang ang recent reports and posts ay nag-uugnay sa kanya sa patuloy na paghahanap ng susunod na developmental opportunity. Ang pinakamagandang version ng scenario ay ganito. Papasok siya bilang low-risk developmental big, magpapakita ng improvement sa depensa at conditioning, at unti-unting kukuha ng situational minutes. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.